At ayan mga kakripto, ang title po ng ating balita dito ay White House Buying XRP, The Secret Plan Revealed. Yan, napakatindi pa lang sa title. Ngayon, nakaharap po tayo sa isang napakahalagang yugto sa mundo ng cryptocurrency. Marami sa atin ang nagtataka kung ano nga ba ang nangyayari sa likod ng mga pintuan ng gobyerno sa United States pagdating po sa digital assets. Hindi na ito usap-usapan lang o espekulasyon. Mayroon po tayong bagong dokumento na nagpapatunay na hindi lang basta retail investors ang nakapokus kay XRP. Isang federal financial disclosure mula po sa isang opisyal ng White House ang kumpirmadong nagmamay-ari ng XRP. Kaya pasabog po tayo dyan. Hindi lamang ito simpleng balita. Isa po itong malaking data point na nag-uugnay kay Ripple sa mismong puso ng US financial infrastructure. Yan, meron po tayo dito si Ian A. Kelly. Siya po ang Special Assistant to the President at Director ng White House War Room. At siya po ang nag-report. Yan, siya ang nag-report ng kanyang XRP holdings sa isang Coinbase wallet. Ito po ay nagkakahalaga ng $1,000 hanggang $15,000. Bagamat ang halaga nito ay maliit para sa isang institution, ang implikasyon po nito ay napakalaki. Ibig sabihin, ang mga taong nasa loob ng gobyerno ay personal na nakataya sa teknolohiyang ito. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang implikasyon nito at kung paano ito nagiging bahagi ng mas malaking blueprint para sa hinaharap ng finance. At simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit hawak ng White House official sa XRP at iba pang mga coins. Ang impormasyong ito ay unang binigyang diin ng kilalang crypto analyst na si Digital Asset Investor. Sa kanyang pagsusuri, hindi lang sa XRP ang hawak ni Kelly. Nakalista rin sa kanyang disclosure sina Bitcoin, Ethereum, Solana at saka ADA. Ngunit bakit sa XRP? Sa aking pananaw, ang pagkakaroon po ng XRP sa portfolio ng isang tao na nasa war room ng White House ay hindi po aksidente. Ito ay nagpapakita na sa XRP ay kinikilala na bilang isang lehitimong asset class sa loob ng gobyerno. Maaaring sabihin ng iba na investment lamang ito. Pero kung titignan natin ang posisyon ng taong ito, nakikita niya ang takbo ng pulisiya at saka regulasyon. Ang pagkakaroon ng crypto assets ay isa pong paraan para ipakita ang tiwala sa hinaharap ng buong economy. Hindi po ito basta pag-trade lamang. Ito ay isang statement. Sa tingin ko, ito ang simula ng normalization ng crypto sa mga government circles. Ang mga opisyal ay hindi na natatakot na ipakita na sila ay bahagi ng ecosystem. Ito ay malakas na signal na ang direksyon ng US government ay hindi pag-ban sa crypto, kundi pag-integrate nito sa kanilang mga sistema. Paano naman magiging sentro ng US financial system ang Ripple? Dito po tayo papunta sa mas malalim na usapin. Ibinahagi rin ni Digital Asset Investor ang isang dokumento mula po sa DTCC o ang Depository Trust and Clearing Corporation. Ipinapakita po nito ang malinaw na hangarin ng kasalukuyang administrasyon na payagan ang mga crypto-native firms gaya po ng Coinbase, Circle at saka syempre ang Ripple na direktang makipagkompetensya sa mga traditional na bangko at saka financial institutions. Ang dokumentong ito ay nagpapakita na ang mga nasabing kumpanya ay aktibong naglalabi sa SEC para gumamit ng Distributed Ledger Technology o ang DLT para sa pag-issue
pag-trade at pag-settle ng mga securities. Ang layunin po nila ay pagsamahin ang brokerage, exchange, custody at saka clearing functions sa loob ng isang entity. Kaya sa aking opinyon, ito ang holy grail ng fintech. Sa kasalukuyan, napakaraming intermediaries ang kailangan para mag-settle ng isang transaction. Napakabagal at napakamahal. Kung papayagan ng gobyerno ang mga kumpanyang gaya po ng Ripple na gawin ang lahat ng ito ng mag-isa gamit po ang blockchain, mawawalan ng silbi ang napakaraming middleman. Ito ang dahilan kung bakit napaka-agresibo ng lobbying. Hindi lang ito tungkol kay XRP, kundi tungkol sa paggawa ng isang mas mabilis at mas murang financial system. Ang Ripple ay nasa posisyong manguna po ito dahil sa kanilang teknolohiya na sadyang idinisenyo para sa cross-border settlement. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng pagpasok ng Ripple sa DTCC directory? May isa pong report mula sa OPCO Advisory Incorporated na nagdidetalye ng isang konkretong hakbang. Ang Ripple Prime ay formal na sumali sa NSCC Participant Directory ng DTCC noong March 2, 2026. Para sa mga hindi po pamilyar, ang NSCC ang nag-aayos ng lahat ng trade sa US stock market. Ang pagpasok po ng Ripple sa directory na ito ay hindi maliit na bagay. Sinundan pa ito ng $1.25 billion na acquisition ng Hidden Road na nagbibigay po kay Ripple ng direktang access sa mga US clearing rails. Ngayon sa tingin ko, ito po ang pinaka-importanting balita na hindi po masyadong napapansin ng mainstream media. Ang pagiging infrastructure provider ay nangangahulugang ang Ripple ay hindi na lang basta isang software company. Sila po ay nagiging plumbing o ang pundasyon ng US financial system. Isipin ninyo na lang mga ka-crypto, ang mga bangko sa Amerika ay nagsisettle ng stocks o bonds. Ripple na po ang ginagamit na back-end. Kaya sa aking pananaw, ito ang dahilan kung bakit napaka-bullish ng mga institutions kay XRP. Hindi na nila kailangang manghula kung magtatagumpay ba ang Ripple. Nakikita na nila na ang Ripple ay nakabaon na mismo sa operasyon ng US finance. Ang pagpasok po sa DTCC ay isang stamp of approval na ang Ripple ay handa na para sa prime time at para sa mass adoption. Ngayon, bakit mas matindi ang pasok ng pera kay XRP kaysa sa ibang mga crypto? Tiningnan din ni Digital Asset Investor ang ranking ng mga kumpanya sa crypto payments. Ang Ripple ay nasa unahan po, mas mataas pa kaysa sa Stripe, Exodus, Polygon at saka MoonPay. Ito ay patunay na kahit nasa gitna ng mga legal na issue dati, ang kanilang technology ay nananatiling ginagamit para sa pagbabayad or payment. Sa aspeto ng mga ETFs naman, ang datos ay nagsasabi ng malinaw na kwento. Ang XRP spot ETFs ay nakakuha na ng $6.55 billion net inflows sa loob lamang ng isang araw, na nagtulak po sa cumulative inflows nito sa $1.49 billion. Ikumpara natin ito sa Ethereum na nakaranas po ng $638 million na outflows sa parehong period. Samantala, ang XRP Ledger ay nakakuha po ng $1.98 billion. Kaya sa aking opinion, ang mga investors ay natututo na. Nakikita nila na si Ethereum ay maganda para sa smart contracts. Pero sa XRP ay may malinaw na use case para sa global payments at saka settlement. Ang paglipat po ng capital mula sa ibang assets patungo po sa
XRP ay isang reallocation of value. Hindi lang ito basta pagbili. Ito po ay paglipat ng tiwala. Nakikita rin natin na ang trading volume ni XRP sa South Korea ay nalampasan na si Bitcoin. Ito ay nagpapatunay na sa mga bansang napaka-advanced sa digital payments, si XRP ay ang paboritong tool. Ang momentum ay hindi po mapipigilan. Ang mga institution ay nakita na si XRP ay may mas mataas na utility kumpara sa ibang altcoins. Magpapatuloy ang pagpasok ng pera sa ating ecosystem. At ngayon, paano naman babaguhin ng bagong US crypto rules ang market structure? Pag-usapan natin ang regulatory backdrop. May mga komento mula sa SEC chairman tungkol sa Project Crypto na isang initiative para i-modernize ang rules para sa digital asset issuers. Kasama nito ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng SEC at CFTC para ayusin ang oversight. Lahat ng ito ay nagtuturo sa isang direksyon. Yan po ay ang paglinaw ng rules of the game. Sa aking pananaw, ang mga regulasyong ito ay hindi para pigilan ang kripto, kundi para bigyan ng legal sandbox ang mga institution. Sa nakalipas na mga taon, takot ang mga malalaking bangko na pumasok dahil baka masita sila ng SEC. Ngayon sa mga inisyatibong ito, binibigyan na sila ng go signal. Ang clarity ay ang kailangan ng market para lumipad. Ayon sa mga analyst, ang Clarity Act ay may 60% na tsansa na maipasa. Ang Senate ay nakatakdang bumalik po sa July 13 at inaasahan ang 2 linggong debate. Kung maipapasa po ito ang magsisilbing green light para sa mas malaking institutional entry. Ang Ripple ay nakaposisyon na sa sentro ng pagbabagong ito. Kung titingnan natin ang malawak na picture, ang US government ay naghahanda ng infrastructure para sa isang digital economy kung saan ang mga blockchain networks gaya po ng XRP Ledger ay magiging standard. Hindi na ito usapin ng kung kailan, kundi gaano kabilis mangyayari ang integration. Ngayon ay ano ang mga dapat nating abangan sa mga susunod na buwan? Ang susunod na 2 buwan ay magiging crucial or napakahalaga. Ang debate po sa Clarity Act ay magiging basihan ng mga susunod na galaw ng mga malalaking kumpanya. Kung maipapasa ito, asahin natin na mas marami pang bangko ang susunod sa yapak ng mga institusyong gumagamit na ng Ripple technology. Ang pagkakaroon ng XRP sa White House disclosure ay parang isang tip ng iceberg. Sa ilalim nito, marami pang negosasyon at technical na integration ang nagaganap na hindi pa natin nakikita. Bilang isang observer sa market, ang masasabi ko po ay wag lang tayong tumingin sa presyo sa bawat minuto. Ang mahalagang nangyayari ay ang mga partnership, ang mga pagsali sa mga clearing directories at ang pagbabago ng batas. Ang teknolohiya ay narito na. Ang regulasyon na lang ang kulang. At habang nakikita po natin ang SEC at saka CFTC na nagtutulungan, malinaw na ang US ayaw maiwanan ng ibang bansa gaya po ng South Korea o Japan na una nang yumakap kay XRP. Ang digital financial system ay hindi na maiiwasan. Ito ay isang proseso na hindi na maibabalik pa. Ang mga taong nakakaunawa sa direksyong ito, yung mga nakikita ang koneksyon ng White House, ng DTCC at ng Ripple, sila ang makakakuha ng pinakamalaking benepisyo pagdating ng panahon. Ang paglalakbay po ng XRP ay hindi lang basta tungkol sa crypto. Ito ay tungkol po sa pag-modernize ng mismong financial system na ginagamit natin araw-araw. At sa kabuuan, ang pagkakadiscover na may XRP holdings ang isang White House official ay isa pong mahalagang piraso ng puzzle. Ito ay nagpapatunay na ang Ripple ay hindi na outsider sa mundo ng US government.
sa pamamagitan ng pagpasok sa mga clearing systems gaya po ng DTCC, pag-acquire ng mga kumpanya, at ang patuloy na pag-flow ng pera sa mga XRP ETFs, malinaw na ang institutional na adoption ay hindi na lang basta teorya. Ito po ay realidad na nararanasan na natin ngayon. Ang balita po natin ngayon ay nagpapakita na tayo ay nasa isang panahon ng transition. Mula po sa lumang sistema ng finance patungo sa isang mas mabilis, mas transparent at mas efficient na digital future. Si XRP ay nananatiling isa sa mga pangunahing player sa pagbabagong ito. Kaya manatili pong mapagmatsyag, patuloy na mag-aral at tingnan ang mga datos na lumalabas. Ang impormasyon ay ang pinakamahalagang tool ng bawat isa sa atin sa mundong ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.